Hello guys! So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-string formatting sa C# programming language. Okay, so para maintindihan natin, kailangan natin ng sample output. For example, gusto nating i-output or i-display sa ating program yung Welcome to Computer Programming and Programming is Fun ng 2 lines. Okay? So first is, i-display muna natin yung Welcome to Computer Programming using our C# compiler sa ating mga Android phone. So, alam ko naman na naka-install na po ang ating compiler. So first is, ayan. So ito po ang lalabas. Actually, kapag first time nyo po inopen ang compiler, may mga nakasulat dyan. Pero i-delete na po muna natin lahat para naman maintindihan natin kung ano ba yung mga gamit nito. So, once na nag-code tayo. Okay, first is, kailangan natin ilagay yung using system. So, ang gamit po ng using system is a system library ng C# kung saan kakailangan natin siya para sa mga console functions ng C#. So, hindi tayo makaka-display kung wala ito. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ay nagagamit po siya. So, malalaman nyo yan pag nasa laboratory tayo na sa ating Visual Studio is hindi mostly siya ginagamit. Next is we have the name of the project. So, name space. So, we will name it as sample program. Ang pangalan ng project natin is sample program. Namespace po is a keyword or a reserved word for C# kung saan ito yung gagamitin natin kung gusto nating magpangalan ng ating project. And take note, every program sa C# is isang project po siya. Then, we have set of curly braces. Ayan. So, kung may open curly brace, dapat may close curly brace din. Next is, we have the class name of our code. So, ano yung magiging class name natin? Example is first program. Sa naming ng project at class, dapat po ay one word lang po. Okay? Kung 2 words ang ating name of project and class, it should be capital letter sa second word. And syempre, lalagyan din natin ito ng curly brace, set of curly brace. Ayan. The next, lagay natin si static void main. Ayan. So, dito po sa loob ni static void main, dito po mag-i-start yung ating code. Another set of curly brace ulit. Okay, so tandaan lang po natin na kung tatlo yung ating open curly braces, dapat tatlo din yung close curly braces para hindi magka-error ang ating code. Okay, so proceed na tayo sa pinaka-main. First is, we will use the console.write. Ang console.write na function sa C# is nagdi-display po siya ng string or any parameter na nasa loob ng parenthesis na ito. So, kung string ang ating i-display, pag sinabing string, ito yung set of characters. Pag sinabing set of characters, word po siya, mga words. Like your name, ganon. Okay? So, ano ilalagay natin ulit? According sa output, lagay natin, welcome to programming. Ayan. So, lalagyan po natin siya ng double quote. And of course, dapat may semicolon yung dulo. Semicolon means terminator. Meaning, tapos na tayo sa line na yan. Okay? Then, let's try to run our program. Yan. So, ito po yung ating output. Welcome to computer programming. Welcome to programming. Okay? Pag nag-run po tayo ng code natin sa C#, pindutin lang po natin yung parang play button doon sa upper right. Okay, so balik tayo sa ating code. Next, so yung gusto nating output is programming is fun. Okay, so dahil alam na nating mag-display using console function, so yung idea nyo dyan is dapat
same yung ating code. Okay, so sa baba niya, lagay natin console.write ulit. Then, programming is fun. Programming is fun. Then, semicolon. Okay? So, run natin ulit. Yan. Kung napapansin nyo guys, okay, so naging isang line lang yung ating output. So, bakit kaya? Dito, kailangan nating ibaba yung programming is fun. So, paano? We have two ways. Okay? So, one way is using the console.write line. So, yung ating write, dagdagan natin ng line. So, saan natin ilalagay yung line? Sa unang console ba or sa pangalawa? The answer is sa unang .write. So, bakit sa una? Pag nilagay mo dyan, ibig sabihin, yung susunod na output ay sa baba na po mag-display. So, dahil ang second na mag-display is programming is fun, dapat sa unang console natin ilalagay yung line. And yung line po is big letter L. Okay? So, run natin ulit. Ayan. So, nasa baba na po si programming is fun. Okay, yun yung one way. Another way is, okay, so first muna, try nga po natin i-display yung welcome to programming and programming is fun ng isang console lang. Okay, meaning isang console.write lang. So, kapag isang console.write lang yan, wala na pong line kasi wala naman ng kasunod. So, ang gagawin po natin, di-delete po natin yung programming is fun sa second line, then ilalagay natin sa unahan. Okay? For example, programming is fun. Ayan. So, na-visualize nyo na ba kung anong output nito? Pag niran natin, ganyan. Yan yung output niya. Okay, magkadikit. So, dito guys, pwede natin gamitin yung sequence. Okay, may tinatawag tayong sequence format for C#. Sequence characters, rather. Okay, first is we have the \n and the \t. Ito po yung mostly na ginagamit. Ang \n po is para sa new line. Ang \t ay para sa new tab. Okay, discuss natin mamaya yung new tab na yan. So, dito tayo sa new line. Okay, backslash po ha, hindi po slash. Magkaiba po ang slash sa backslash. Ang slash is ganyan. Okay, yung from right to left. Ang backslash is yung ito. Okay, yung from left to right. So, pakihanap na lang po sa ating keyboard. Okay, so ito yung gagamitin natin dito sa ating code, yung \n para pumunta sa baba yung programming is fun. So dito, dahil si programming is fun, ang ibababa natin, so yung \n ay nasa before niya. Okay? Ganyan. So, nasa between programming na dalawa. Then, run natin. Okay, so ito na po yung ating output. Kung gusto mong dagdagan ng space or isa pang line, blank line, before programming is fun, dagdagan mo lang ng \n ulit. So, dalawa. Okay? Then, run. Ayan, may space na po. So, yun po yung second way para sa new line. Next. So, same output lang ba? Yung parang kanina. So, between dalawang console.write at isang console.write. So, second naman na gusto nating output is using the tab. So, for example, gusto natin yung programming is fun is nandito. Ayan. Ang \tab kasi is big space. Okay, magkaiba po yung sa space bar. Ang space bar, ganyan lang kaliit yung space na ibibigay niya. Pero, kung \t yung ginamit natin or yung tab na character, \t, so malaking space yung ipro-provide niya sa atin. So, i-reuse natin yung ating code. Saan natin idadagdag si \t?
dito po sa after ng last na \n. So, lagyan natin \t for one big space. Mas malaki konti sa space bar. Okay, run natin. Okay, hindi mo pa nakikita yung effect niya kasi hindi mo pa nakikita yung kanyang talagang output kasi konting space lang siya. Pero I think mas malaki na yan kaysa space bar. Dagdagan natin ng dalawa pa. Dagdagan natin ng dalawa. Okay, \t. Then, ayan. So, mas malaki na po ang space. Okay, kung hindi ka pa kontento, dagdagan mo pa ulit. Then, isa pa. Yan. T, then \t. Yan. So, yan na po yung ating output. Okay? So, yun lamang po muna for string formatting. Yan, kung paano po mag-string formatting sa C#. Pakihintay na lang po yung isesend kong activity. So, yan lamang po and thank